Once again, this is Pastor Al of Shepherd Staff, mga kapatid. So, isang magandang umaga po. So, pagkatapos po nito, we're going to church. Ano po? So, pag-usapan natin, mga kapatid, why divine calling is important. Now, isa po sa aspeto ng divine calling, bakit mahalaga, is divine calling gives purpose. No? Yung divine calling, nagbibigay ng purpose, nagbibigay ng reason, nagbibigay ng dahilan for us. Bakit tayo nagse-serve? Kaya nga po sabi sa John 15:16, you did not choose me, but I chose you and appointed you, sabi ng Lord, that you should go bear fruit and your fruit should remain. No? Ito po yung masarap pakinggan, mga minamahal. No, tayo po ay tinawag ng Diyos, hindi tayo ang pumili sa Diyos, hindi tayo, Diyos po ang pumili sa atin. Para po tayo ay inappoint tayo ng Diyos para tayo ay mamunga at manatili o lumago ang ating bunga. Na po, one of the greatest blessings sa isang church leader na meron tayong assurance na tinawag tayo ng Diyos. No? Dapat po maunawaan natin yon. Na po. So, yung divine calling is more than accepting a ministry position. Pag may divine calling po tayo, hindi lang ito yung pagtanggap natin sa ministry position. It is God's invitation to participate in His eternal mission. Ang sarap po, mga kapatid, na tayo po ay tinawag para mag-participate saan? Sa mission, eternal mission ng Diyos. Yung makalangit na mission ng Panginoong Hesukristo. No? When the leaders know they are called by God, no, they lead with clarity. Pag alam mong tinawag ka, hindi ka tinulak, nagkakaroon ka ng clarity, ibig sabihin malinaw sa iyo yung purpose, malinaw sa iyo yung mission kasi tinawag ka, at nagkakaroon ka ng perseverance, nagkakaroon ng pagtitiis, pagtsatsaga, no? Ang leader po na may divine calling, makikita mo yan, mag-e-excel yan. Magpapagal yan sa ministry, masasaktan pero hindi susuko, mapapagod pero hindi titigil, no? Manlalamig pero hindi aatras. Magpapahinga lang po yan pero didiretso yan. No, napakahalaga alam natin yung clarity at yung purpose natin. Kasi po sa isang leader without a clear calling, yung ministry natin can become a pursuit of personal success. No, pag hindi natin alam yung clarity, pag walang clear sa atin yung calling, baka ang pinapursuit natin yung personal success lang natin. Na dapat pag nagtagumpay ako dahil ako ang nagpagal, kaya lumago ang church dahil sa akin, no? Nagkakaroon tayo ng recognition or achievement pag walang clarity yung calling. No? Ang akala natin sa recognition is dapat alam nila na pastor ka, dapat sundin ka nila. Pag inutos mo, sundin ka nila. Pag sinabi mo, batas yun. No? Kasi pag hindi, sasabihin mo, you disobedience. No, hindi po ganun ang pagli-leader. Ang pagli-leader is you have to lead by example. No, pasunurin mo sila dahil mahal nila ang Diyos, hindi dahil takot sila sa iyo. Dapat takot sila sa Diyos more than us. No? But when leadership flows from God's calling, pag ang dumaloy po yung God's calling sa atin, so every calling, every decision is shaped by will by God's will rather than personal ambition. No? Kaya ang leadership po, pag dumalo yung calling, mararamdaman nyo yan. Pag meron kayong divine calling, no? Yung decision nyo, nasi-shape yan ng God's will. Biblical ba yung approach? No? Yung character ba may changes? Pag nagdesisyon tayo, ang mga tao ba pag kinakausap natin, rather than malaman nila na may ini-implement kang discipline o galit ba yung galit ba yung nagigain nila habang kinakausap mo sila. Napakahalagang purpose, kaya nga po napakahalaga sa isang great leader din na merong competency. No? Meron kang different kind of training. Napakahalaga po nun kasi pag if we have calling, dapat competent din naman tayo. Paano harapin yung mga tao? Paano tayo magka-counsel to them? Paano tayo haharap sa mga sitwasyon, no? And pag dumaloy po yung flows ng God's calling sa atin, no? Nawawala po yung personal ambition. Bakit? Kasi kilala natin kung ano yung mission na pinapagawa ng Diyos sa atin. No? Ano nga ba ibig sabihin, mga kapatid, ng divine calling? Gives purpose. Ang sagot lang naman po ay, why am I serving?
No? Para malaman mo yung purpose mo, ba't ka nagsiserve? A divinely called leader serves because God has entrusted with a mission. Yung divine calling natin, bakit tayo nagsiserve, bakit tayo may purpose, isa lang naman po ang meaning. Pinagkatiwalaan tayong mga leader ng Diyos, no, para sa mission. Kaya alam nyo mga kapatid, ang simbahan na walang movement, theory lang yun. Information lang ang nasa isip nila. What movement? What I'm saying? What I'm saying is, pag ang simbahan walang misyong nilalakaran, mga kapatid, information lang ang alam nila. Walang command. Walang command silang nilalakaran. Walang mandate, walang batas na sila, walang command ang utos ng Diyos na ginagawa nila. They just only preserving yung pine-preserve lang nila yung harmony ng church. Pero yung mission di nila nagagawa. You know? And it's possible, mga minamahal kong kapatid. No? And their purpose, the purpose of the leader is that to build their own reputation. No, hindi po tayo tinawag ng Diyos bilang leader para mag-build ng sarili nating reputasyon. But to glorify Christ by making disciple. No? Ang leader po, nagpo-produce ng disciple. Hindi po pwede na leaders tayo sa church. Wala tayong disciple sa church. Nag-shepherd tayo. Sine-shepherd natin yung God's people. And ina-advance natin yung kingdom. Paano natin i-shepherd yung mga tao, mga kapatid? Aalagaan sila spiritually, i-feed sila ng tama, ililid sila going to heaven. No? Sabi nga ng Bible, teach them to obey. Sabi ni Jesus, what I have commanded you. And advancing His kingdom, dito na po pumapasok yung mission. No? Kaya nga po sabi sa Ephesians 2:10, for we are His workmanship, created in Jesus Christ for good work, which God prepared beforehand that we should walk in them. Pero mo, workmanship tayo ng Lord. Yun yung pagpili sa atin. Obra maestra. No, sabi ko, extraordinary things yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Bakit extraordinary? Yung tao, pag tinawag ng Diyos, ginamit ka from nothing to something. From nobody to become somebody, from darkness to light. Amen? So this verse reminds us that God designed every believers for good work, for church leaders, those who include faithfully shepherd His people according to His purpose. Now, bakit po napakahalaga? Why purpose matter in ministry? Many distraction, no, compete for leaders' attention. No, maraming distraction nakikipag-compete sa attention ng leader. No? Kaya nga po napakahalaga yung clear calling keeps the ministry centered on God's priorities. No, yung ministry po na nakasentro sa Diyos, no, makikita natin na ang priority natin ay Diyos rather than public opinion or personal preferences. Minsan, alam nyo, ang leader, pag walang divine calling, walang godly character, walang training, walang skilled, walang competency, hindi competent, no? Mas sinusunod natin yung public opinion. Kung ano yung opinion ng mas maraming miyembro sa church, kahit merong pinagagawaan Diyos sa'yo, hindi mo magawa. Bakit? Because you are pleasing them. As leader, you have to stand, mga kapatid. You have to be tough pagdating dyan. Kaya sabi sa Mark 6:33, seek first the kingdom of heaven and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So I would like to remind, a leader with purpose continually ask. No, pag ginagawa ba natin yung ministry, nagtatanong tayo sa Diyos. No, ang purpose natin is to glorify God. Kaya tanungin natin, does this glorify God, yung ginagawa natin? Does this help people grow in Christ? Or does this align with God's Word? So mga kapatid, madedetermine natin yung purpose natin. If our purpose, if yung ginagawa natin is glorifying God, help people in the church growing, and align ba sa God's Word yung ating ginagawa. Nawa po may napulot tayo. Kung nagustuhan niyo po, please share and like. Ito po si Pastor Al ng Shepherd Staff. God bless you all po.